Malapit na raw pong lumabas ang verdict ng MTRCB tungkol sa ginawa nina Vice Ganda at Ayon Perez sa programang Showtime. Bakit sinasabi na po ni Heart Evangelista ngayon sa mismong harapan ng kanyang asawa at ng publiko na it's only now I learned I can't live without you. Ay Catherine Bernardo tayo. Iba ang dating ni Catherine Bernardo sa mga panahong ito. Kumusta na po ang mga pinakamamahal naming mga kachika at ang mga walang palto sa pagtutok ng mga SNNers. Heto na naman po tayo sa isang episode na bukod sa busog na po kayo sa mga impormasyon tungkol sa mga artista na gusto nyong makarating sa inyo. Halakhakan time na naman ito. Tama, Romel Chika? Tama, panghimagas po kami ninyo, kaya tutok na. Yeah, gusto ko yun, panghimagas. Di ba? At, At syempre, hindi pa kita na ipapakilala. Hindi pa eh. May nagabang na taxi. Nagmamamadali. Barikutot Wendell Alvarez. at syempre, tutok-tutok lang po kayo dito sa amin, sa aming mga opinyon at saka sa aming mga intriga dito sa loob ng Showbizlandia. Hindi mawawala ang Showbizlandia. Syempre po, saan pa nga ba? Sa inyong programa. Aming programa. Programa po nating lahat. At ito po ang Showbiz Now! Ang lahat ngayon ay isa lang ang inaantabayanan. Alam natin yan. Lalo na po at nagsasalimbayan ang kwento, kaliwat kanan, na malapit na raw pong lumabas ang verdict ng MTRCB tungkol sa ginawa nina Vice Ganda at Ayon Perez sa programang Showtime. Kinakabahan ka? Nako, kinakabahan ako para sa magiging resulta sa mga kasamahan niya eh. Kasi yun ang iniisip ko, yung mali ng dalawa. Magiging mali ng kalahatan. Opo. Ikaw, Wendell. Ay, siyempre, parang siguro hindi na sila magugulat doon. Pag ibinaba yung kasi, di ba, nung mga nakaraan na araw kasi, di ba, si Vice Ganda parang nagpapaalam na doon sa mga bata. Sabi niya, hindi na tayo magkikita, baka hindi na tayo magkikita. Kaya siguro, napaghahandaan na din yan. Ako naman, tulad ng una ko pang sinabi, mas natatakot ako doon sa verdict ng child abuse. Ayan. Oo. At nakikisang-ayon ako dun sa sinabi mo na mas iniintindi mo yung mga taong malalagay sa peligro nang wala namang ginawang pagkakamali. Di ba nga? Kumbaga, pagkakamali ng dalawang miyembro ng programa, pero ang magsasuffer ang programa sa kabuuan at ang mga tao na talagang wala namang kinalaman sa naganap, pero masasagasaan. Ay, sila yung apektado, lalo na yun lang ang tanging trabaho nila, ikinabubuhay nila, na wala naman sa ibang proyekto, kundi yun lang. Doon ang nakakalungkot. Si Vice at si Ayon, alam naman natin na mayaman na yung mga yan. Mabubuhay yan kahit walang TV show. Kaya nilang palampasin. Correct. Kung sakali na kanselasyon nga ang magaganap, sa palagay mo, gaano kahaba? Nako, yung haba, depende yan siguro na kung ilang yun. Di ba, ang dami kasi nun eh. Kung sa isang warning nila, kunyari, 2 Palagay linggo. ko hindi nakasali anak yun. Ay, hindi na. Ito na lang Sa talaga. palagay ko lang sa palagay ko lang wala nang weight yon. Wala nang timbang yon. Ang talagang tinututukan lang ng Ito na MTRCB ngayon, yung pagkain ng icing. Ay, oo. On air, na may kasamang mga bata. Palagay ko yun na lang. Ikaw, ano sa palagay Ang mo? palagay ko dyan siguro abutin ng mga 30 days. Kasi kadalasan gano'n naman talaga yung mga cancellation o yung mga 30 days eh. 30 days. Oo. At yung 30 dias na yon, sa panahon ngayon, ang bilis. Ay, oo. Ang oras po ngayon, talagang parang hinihipan. No? Lunes lang ngayon, Biyernes na bukas. Parang gano'n. Napakabilis lamang po yun. Pero ang nakakatakot, yung marka. Ay, oo. Diba? Yung marka. At saka na yun yung nakakatakot, yun yung mga commercial, babalikan sila lahat niyan, di ba? Saan i-air yung mga nagbayad sa kanila? Di ba merong PBB kaya PB for broadcast? Oo. Meron namang advance payment na mga TV ads. Paano yun?
ang daming problema ng produksyon, magiging malaking issue po ito, lalo pa at ang lahat ng ngayon talaga ay iting na o mainit na po sa pag-aabang. Ay, naku. Kaya ito yung sinabi natin nga, pasabog talaga ito eh. Wala talaga nakakaalam kung ano, pero may nakikinita-kinita na tayo, pero mahirap pa rin. Yung kay Wally Bayola, hindi masyado nating iniintindi dahil alam naman natin na hindi ganun kabigat. Pangalawa, nakaganda pa sa kanyang sitwasyon yung maagap at maaga niyang panghihingi ng public apology. Nakagaan yun. Correct. Diba? Ano ba yung pinaka-set Romel pag sinabing cancellation, yung buong show mawawala? Yung showtime? Siyempre, kapag sinabing kanselasyon ng isang programa, walang e-ere na show. Ay, Buo yun. Ang hirap nun. Buo yun. Oo. Kaya nga, yung ating emosyon na kawawa naman, yung mga ang trabaho lang talaga ay doon. Yung mga artista kaya pang gumawa ng paraan. Yung production. Yung production. people. Oo. Diba? Ayan na. Yung mga propsmen. Yung mga cameraman. Yung mga cameramen, di ba? Yung mga mga scriptwriters, yung ano, sila yung mas magiging doble ang kanilang hirap dahil yun lang ang inaasahan nila. Oo. Diba? Sasabihin natin, perwisyo talaga ito para sa kanila. Ay, Oo, oo. malaking perwisyo. Malaking perwisyo. Oo. Nakakalala. Palagay mo ano ang magiging sitwasyon ni Vice at ni Ayon kapag hindi kagandahan ang lumabas na verdict ng MTRCB? Naku, mukhang mag-business silang siguro itong dalawang ito. Pwede na sa kanila mag-business kasi marami na silang pera, pero hahanapin kasi ng katawan mo yun eh. Oo, totoo. Nasa system yan eh. Oo. Di ba? Kapag kang isang bagay, nasa sistema na natin. Paggising pa lang natin sa umaga, ando na yun. Oo, yun. Hahanapin mo na. Ando na po yung cycle, diba? Yung Mm. paggising mo sa umaga, ito yung gagawin mo, pupunta ka doon. Ganun yun eh. Ngayon, kapag nawala yung isa, parang ikot. Magbabago. Oo nga. Pero kaya sagutin ni Vice yun? Paano kaya sagutin? Ibig sabihin yung katulad, palagay lang natin na yung isang buwan na 30 days. Kaya sagutin yung sabihin na total siya naman ang leader ng show na yun eh. At siya naman ang nasusunod ng lahat doon, di ba? Kaya niya ba yung sagutin yung mga sa production, yung sahod na isang buwan? Ay, hindi niya Hindi ko kasi kilala ang panuntunan ni Vice Ganda tungkol sa pananalapi. Hindi ko alam. Ikaw nakasama mo siya ng matagal. Ano ang pagkakilala mo sa kanya? Kaya ba niyang panagutan yung mawawala sa kanyang mga kasamahan? Kung sa kinikita niya, kaya. Kayang-kaya. Gusto niya bang gawin? Ang tanong. Ay, oo. Diba? Oo. Iba kasi yung nandyan na kesa sa huhugutin mo at ibibigay mo sa iba. Magkaiba Oo yan. nga. Ikaw, ano sa palagay mo ang pinakamagandang magagawa ni Vice Ganda? Kung palagay ko, total isang buwan lang naman yan. Palagay ko kaya niya yan sa dami niya na ipon. At may mga, total hindi naman natiklado yung mga ads niya eh, yung mga TVC niya, di ba? May mga commercial pa naman siya. At syempre may makukuha May sa mga pera. ads pa ba siya? San ere? Hindi, yung Hindi, tsaka ini-endorse niya. Parang wala na akong nakikitang endorsement. Masyado. Ni Vice. At saka pang ano na lang, pang social media na lang yung mga... Yung mga ano niya. Parang wala ako nakikita sa Ay, malaki ere. naman yung sinasahod niya sa social media eh, di ba kung mayroon? Di ba, milyon-milyon daw yung subscriber niya. Oh, Pero sa dami ng kanyang mini-maintenance, parang hindi niya kakayanin yun. At saka, ang lahat ng ito ay iikot sa isang tanong, gusto ba niya? Ayun. Yun lang naman yun eh. Yun na. Kahit na tapito ng salapi natin, kahit pa lumalangoy na tayo sa pera, ang tanong pa rin po, kaya ba ng ating konsensya na panagutan ang mga tao bukod sa ating sarili? Yun lang Yun naman lang yun eh, tanong. di ba? Correct. Kasi maraming mayayaman. Oo. Maraming mga bukod na pinagpala na sila lang ang mahalaga para sa kanila. Meron din namang hindi ganun kayaman, pero may puso para ibahagi yung kanilang biyaya sa ibang tao. Totoo. May Oo, ganun. oo, Manay, totoo. Oo. Totoo yun. Kaya mahirap sagutin ito. Mm. Di ba? At saka hindi na ito ang kalaban niya, ang kalaban niya na yung sarili niya. Kasi yung hindi ka makita yung sarili mo sa telebisyon, Nakakalungkot yun. iisipin mo na, ano na, bakit ganito na? Hindi yung pera eh. Kasi may pera ka, okay yun eh. Pero ang kalaban lagi ng artista, kapag hindi mo na nakikita ang sarili mo na hindi na nakikita. Yung exposure na nakasanayan mo na. Di ba? Yung ang tao may interest sa'yo, tapos biglang hindi ka napanood, kunwari nga, isang buwan, 2 buwan, o 2 linggo. Alam mo yun,
may mababawas sa iyo talaga. Ay, oo. Yung entusiasmo, mawawala yun eh. Mag-aalala ka doon. Baka kung ano mangyari sa karera mo. At dito na papasok yung anxiety. Depression. Correct. Kaya kailangan talaga pakaingatan ang mental health. May ganun po talaga yung, di ba lahat ng artista sinasabi, ako minamahal ko ang trabaho ko kasi very fleeting ang aming trabaho. Nandyan ka ngayon, pero bukas, makalawa, wala ka na. Kaya dapat talaga alagaan, mahalin ang trabaho. Lahat ng mga veteranong artista, yun ang sinasabi. Correct. Sa mga kabataang artista ngayon, dapat talaga asa puso nila ang pagtatrabaho. Kasi iba na ang panahon ngayon. Ang dami-dami nagdadatingan. Correct. Ay, Ang oo. bilis, madali kang mabura sa larangan ng show business ngayon. Oo, palagi may aalis na 2, ang papasok 5. 10. Oo, 10 pa yung papasok. Oo. Mas bata, Oo. mas may talento. Correct. Kaya hindi mo masasabi na habang panahon kang nandyan. Pero yung leksyon ng buhay, nangyayari talaga yan. Ay, oo. Hindi talaga nawawala yan. May mga pagkakataon po, mga kachika na akala natin tama lahat ang ating ginagawa. Pero ika nga, wala naman pong perpektong tao. At kapag dumating yung leksyon, kailangan nating harapin. Babangon tayo pagkatapos ng pagbagsak. Correct. Babangon tayo at hindi na natin uli gagawin yung pagkakamali na nagawa natin. Yun. Hindi naman habang panahon nandiyan ka ng bagsak eh. Correct. Diba? Ay, oo. Pero ang pinakamahalaga, yung leksyon na ating natutunan sa pagkakamali. Sana lang ganon. Na pagkatapos ito, makabangon, matutunan ng pagkakamali, hindi na uulitin uli. Totoo Ayun yan. na, yun ang mahirap doon. Baka gagawin pa ulit. Oo, diba? Siguro huwag nating unahan si Vice o si Ayon tungkol dito sa kanilang kasalukuyang problema. Tingnan na lang natin sa hinaharap kung ano ang ibubunga ng leksyon na ipinataw sa kanila. Ayan. Pero marami nagkukwento sa akin, malapit na raw ang paglabas ng verdict. Ay, Kaya ang lahat ay nakaabang. Oo. Tayong lahat ay nakaabang. ay, oo. Oo. Kapag ka ikaw ay may hinihintay na napakahalagang balita at may gusto kang kantahin, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Ano ang kanta para kay Vice at kay Ayon? Yung kakantahan. Ano ba yan? 30 minutes before take off. Okay, dahil nag-aantag, if Hindi. you're not here. Hindi. By my Hindi, side. kakantahan lang natin sila ng On a Laywen, on a jet plane. O na label. Walang ganon. Alam mo, igalang mo si John Denver. Oh, I'm living on a jet plane. living on a jet plane. I don't know when I'll be back again to say I love you so. Mali doon sa pangalan. Yeah. Pero yung Mali doon. living on jet plane, pasok yun. Oo. Eto, magpakatotoo tayo ha. Sinubaybayan natin ito. Sinubaybayan natin ang lahat ng kaganapan sa pagitan ni Senator Chis Escudero at ni Heart Evangelista. At hindi ko na mabilang mga kachika kung ilang beses nating pinag-usapan dito sa SNN ang kanilang sitwasyon. Ano ngayon ang nararamdaman mo? Oo. Na iba na ang tono ng kanta, iba na ang galaw ng sayaw. Oo, kasi di ba nagsimula lang ito kasi doon sa problema ni Heart Evangelista. Dito nadamay lang naman si Cisco dito. Ano ba yung problema ni Heart? Yung unang sitwasyon, sabi niya I want to find myself. Yon, hinahanap daw niya ang kanyang sarili. Hanggang sa umabot sa punto na kung ano-anong kwento na lumabas, maghihiwalay na sila, hindi na siya umuwi sa bahay nila ni Senator Chis. Ano ang kwento? Tapos di ba nag-ano na siya doon sa ibang bansa, nasabi niya daw magpapakasal na siya doon at Paris. Oo, magkaroon may boyfriend na siya doon. At di ba dito sa kay Chis Escudero, di ba nagdududa siya doon kasi di ba may mga chismis na si Chis Escudero mayroon daw na ibang girlfriend at nabuntis daw, di ba? Yung mga ganon. Yun yung kwento. Ano pa? Di ba pinalitan pa nga ni Heart Evangelista yung pangalan niya sa IG niya? Yes. Oo. Kaya doon nagsisimula yung lahat nun. Selos. Dahil simula noon, hindi na siya umuwi rin nga doon sa probinsya nila. Oo, totoo. Nag-Europa na siya ng matagal na panahon. Correct. Ikaw, Romel, paano mong ilalarawan yung mga nasubaybayan natin? Naku, yun ang subaybayan natin. Kasi unang-una, naghahanap tayo kung sino sa kanilang unang magsasalita kung ano ang tunay. Diba? Kasi lahat tayo pare haka-haka, yung mga nabasa, mga narinig lang natin. Pero tayo din gusto natin sana sa kanila manggaling na oo, na on the rocks kami. Pero
walang nangyari ganun, kundi iwas lahat sila. Ultimo si Senator Cheese, wala kang makukuwang sagot, kundi i-smile lang ka lang. Si Heart Evangelista, laging nasa abroad at mga cryptic post ang mga pinost niya. Yun talaga naka-apekto, yung mga cryptic posts ni Hart. Yes. Na po pwede naman siyang mag-post ng simple, pero kung bakit ang pinakakain po niya sa publiko ay mga double-bladed na mga komento at mga saloobin niya na titingin lang siya sa bintana ng aeroplano. It's nice to be alone sometimes. Ganon. Di ba yung mga ganon na ang dami-dami niya talagang pinalabas na cryptic posts. Kaya lumala ang kanilang sitwasyon. Merong mga Senate reporters nag-aabang kay Senator Cheese. Pero, excuse me, I have to leave. Diba? I'm not gonna talk about it. Ganon. Thank you. Ganon. Walang nagsasalita. Si Hart din naman, puro cryptic. Sige, cryptic. Diba? Rampa. Rampage siya ng rampage. Diba? Wala siyang ginawa, talagang punta dito. Tapos, may mga chismis pa na doon siya titira sa ano. Pa nga daw siya doon ng apartment. At kumukuha na raw siya ng bahay. So, ano ibig sabihin nun, diba? Hiwalayan na to. Hindi na siya babalik dito. Na wala na siyang iniisip na kundi yung karir niya lang, hindi niya na iniisip yung asawa niyang naiwan dito. Eto na po ngayon ang nakakalukring na sitwasyon. Alam po namin, hindi lang kaming tatlo nalulukring ngayon. Kayo rin po, nagtataka kayo. Ba't iba na po ang tono? Bakit sinasabi na po ni Heart Evangelista ngayon sa mismong harapan ng kanyang asawa at ng publiko na, it's only now I learned I can't live without you. Paano ngayon yan? Diba? Eh di sinuka niya lahat-lahat Yun ng na mga nga. sinabi niya at mga ginawa niya. Yun na bali ang lumalabas, talagang kakainin niya talaga. Eto, kinakain niya na talaga dati. Ayaw niyang magsalita, pero ngayon hindi naman hiningi eh. Siya na naman ang nagsalita ito sa vlog niya. Alam mo, ang dami-dami kong nakausap na rumirespeto ng matindi kay Senator Cheese. Napakabait na asawa, napaka-maunawain na mister, napakahaba ng PC ng pasensya. Kasi, alam niyo po, mga kachika, hindi po simpleng lalaki lang ang makakaunawa sa kalokohan. Sabihin na natin, kalokohan ni Heart Evangelista. Guluhin mo ang utak ng publiko. At diba? iwanan mo sa ere yung asawa mo dito na di artista si Senator, paano niya ipagtatanggol, sasabihin sa mga tao na ganito yung nangyari? Wala, hindi niya alam kung paano niya itatawid yun. Pero magaling si Cheese Escudero magdala. Nakita mo. Sabi nga ni Heart hindi raw niya alam na ang napangasawa pala niya ay tulad ni King Solomon. Diba? Na napakatalino, maunawain, mapag-alaga, lahat-lahat ay ibibigay sa kanyang kapareha. Ngayon lang niya yan napagtanto. Kulang na lang nga, patayuan niya ng rebulto. Si Mismo, Senator, diba? ngayon, diba? Hindi ka ba nalulukring kay Heart? Ay, siyempre, nadulukring kasi kung ano-ano. Tapos, di ba, nung nag-ano na nga na parang palagi na sila magkasama ni Senator Cheese sa ibang bansa, parang di ba parang doon na naman, umano na naman yung puso niya. Nakakatawa yun, ano? Diba? Nakakatawa yun. Para bang siya naman ang nagbukas ng imbitasyon na maging katulad na niya si Senator Cheese. Nagpaayos ng kilay, nagdamit na akala mo wala na sa edad niya. May OOTD na rin. Diba? Binihisan niya ni si Senator Cheese. Kaya nga ang sabi ng mga kababayan natin, sunod-sunuran daw kay Heart si Senator Cheese. Pero ang interpretasyon naman ng senador, sumasabay lang siya to save the relationship. Correct. Diba? Saka mapapansin mo talagang mahal niya talaga. Oo. Si Heart. Iniingatan niya. Correct. Mahal niya Iniingatan talaga niya. si Heart Evangelista. Ganun naman talaga pagkamahal mo yung isang tao. Sasakyan mo na lang. Sasakyan mo na lang at saka suportahan mo kung ano yung gusto niya. Correct. At saka kung ano yung gagawin sa'yo, di ba? Binibihisan niya rin. Kung ano yung bihis niya, Ganun gusto niya, din. bibihisan niya rin si Cheese Escudero ng ganyan. At higit sa Parang lahat, ano. hindi siya nagpautang na salita. Si Senator. Totoo. Yun ang pinakamaganda. Yun ang pinakamaganda sa isang lalaki na inuulaol ng problema pero hindi nagbitiw Oo. ng kahit anong against Correct. sa kanyang kapareha. Kaya purin-puri si Senator Cheese. Pero sa susunod na gawin uli ito ni Heart, ay wala nang maniniwala sa kanya. Ay, oo. Kaya careful na ngayon si Heart. Dapat lang magkaroon na siya ng heart. Ay,
na huwag gawin ng ganyan. Oo. Kasi ang nga. lalaki, meron ding punto ng Hangganan na. Oo. pagsuko. Mm-mm. Di ba? At saka kasi pag sinabayan kasi yun ni Senator si Escudero yung kalukahan kasi ni Hart. Kalokohan na. Oo, di ba? Yung sinabayan. totoo naman yun Oo, eh. yung sinabayan niya yung ano, di ba nagsasalita si Hart, tapos naglalabas ng mga kritika video. Tapos kung sinabayan yun ni Senator Chis, ano sasabihin ng tao kay Senator Chis? Madaldal. Madaldal. At saka, kalalaking tao mo, senador ka, politiko ka. Totoo, Bakit? totoo. Inaano mo yung ano. Noon nga, para bang, ito po ay, ano ko lang, parang iniisip ko lang, bumaba ang estado ng pagiging senador nitong si Senator Chis noong mga panahon na nagluluka-lukahan si Hart, ano? Oo. Kitang-kita mo yung pag-iiba. Marami nagsasabi na hindi mo deserve yung treatment sa'yo ni Hart. Kasi dapat, senator ka ng Pilipinas, dapat kinakausap ka niya. At kung anong dapat mong gawin habang wala siya, ito ang sasabihin mo para hindi naman ikaw yung parang huntahan ng kwentuhan ng lahat. Tapos, ngayon lang napagtanto ni Hart na ipinakipaglaban mo ako from day one ng ating relasyon. Talagang ako lang ang talagang pinanindigan mo. Alam mo pala bakit ka nagluka-lukahan para ilagay ang asawa mo sa isang sitwasyon na hindi maunawaan ng publiko kung ano yung ginagawa mo. True. Diba? Kaya ito, Nakakaloka. I'm sure ito yung pagbawi niya kay Senator. Dapat lang siyang bumawi. Todo. Correct. Dahil yung kahihiyan na ginawa niya sa asawa niya, nakakahiya yun Ay, na. oo naman. Pero sa punto na yun, hindi na ano si Senator Chis, hindi siya nasira sa paningin ng mga tao. Oo. Pogi points para sa kanya lang. Mismo. Nangyari. Oo. Ang dami-dami kaya na nagsasabing sana katulad ni Senator Chis ang ating matagpuan. Ay, oo. Diba? Hindi naman niya tinotolerate pero hindi siya nagsalita ng anuman. yes. Tama. Buong buo pa rin si Hart sa isip ng publiko. Totoo. Dahil hindi nagsalita si Senator Chis. Pero sa ibang banda, si Senator Chis naman, anong itsura sa publiko? Yun lang. Diba? Ah, Parang pinaglaruan. No? Dahil mahal lang kita, yun na ang puhunan natin para mabuo ang pamilya. Tama. Kesyo hindi raw siya umuwi sa baila. Nung pala, doon din naman umuwi. Di ba? Yung nag-al sa Oo balutan. nga. Yun ang nakakaloka, yung nag-al sa balutan. Wala naman palang inal sa balutan. Di ba? Ay nako, mahirap yung ganyan. Sa susunod, mamarkahan ka na ng publiko. Hearty. Ay, magaling pa naman ang publiko ng mga ganyan. Hahalukayin yung mga True. Naka-archive Dami-dami yung mo, no? binitiwan salita. Ngayon kinakain mo lahat. May sapusa na rin si Hart. Ano? Ay, Kinakain yung mga isinukan niya. Ay, nako. Ayaw ni Catherine Bernardo ng ganyan. Ay, oo. Ay, Ay, nako. kantahan mo muna si Hart. Ay, siyempre kakantahan ko si Hart ng... Depende sa sitwasyon, ha. Dapat kaakibat ng kanyang pagiging luka-lukahan. Oh. Siguro bagay kay Hart na yung Love Hurts. Di ba? Di ba yung maganda yun? Diba? Alam mo yun? Love Heart! Love Heart! Love hurts na naman. Love hurts. Ito naman yan eh. Yung pag-ibig, nakalalatay. Gumagawa ng pilat sa ating puso. Nagmamarka. Totoo naman yan. Oh, di ba? Perfect yan sa kanila. Ipakitaas mo yan. Love. Love heart. Love stars. Love ones. Para naghahalo ka na ng kama. Si Barico Kokok. Hay, nako, nakakaloka. Kay Catherine Bernardo tayo. Iba ang dating ni Catherine Bernardo sa mga panahong ito. Yung, di ba, yung tungkol sa vape, yung pinakialaman, ang kanyang kapribaduhan. Kitang-kita ko yung lungkot sa kanyang mga mata na kahit naman po artista kami, nangangailangan pa rin po kami ng privacy at private space. Ay, oo Totoo naman. naman yun. Hindi naman ngayon at lahat ay ibinigay na po ng mga personalidad sa publiko ay atin na po ang lahat sa kanila. Dapat nag-iiwan tayo ng kaunti pang palugit na kanila lang. Correct. Tama. No? Para sa ating mga fans, kahit na anong excited natin kapag nakita natin ang idolo, lagi tayong manghihingi ng ng pahintulot na, pwede po ba magpa-picture? Dapat gano'n. Pwede po ba? Kasi kung may kung ikaw mag-iisip tayo kasi kung kumakain, wag na, isipin mo na kumakain, hayaan muna natin. Pag natapos ang lahat, saka ulit magpaalam, pwede po. Meron po yung ika nga di ba?
kapag tayo ay lumalapit sa mga artista, may tinatawag tayo na thin line. May manipis pong linya na naghihiwalay sa kapribaduhan at sa buhay na pampubliko. Totoo yun. May mga artista na talagang magwawala kapag ka basta pinitikan mo ng walang pasintabi. Correct. Sa totoo lang. Maraming ganyan. Ay, oo. At yun ang nangyari kay Catherine nung ilabas na siya ay nagbe-vape. Ayun. Na bahagi po ng pelikula na pinagsasamahan nila ng international actress na si Miss Dali De Leon. Diba? Correct. Kaya nga eh. At saka doon na nakaupo pa nga siya. Oo, kasi nagpa-practice naman yung Kaya tao. nga eh. Pero ito na yan, pansin ko kay Catherine, ito yung panahon niya talaga na kinikilala niya lalong mabuti ang sarili niya bilang actress. Oo. Ito yun. Yung tutok sa kanyang professional life. Ngayon yun, Correct. Napakatindi ng pagpapahalaga ngayon ni Catherine Bernardo sa kanyang profesyon. Lalo pa, ang palakpakan ay hindi tumitigil. Ang mga papuri hindi natatapos. Kaya, totoo yung sinabi niya. Ilang taon na sila, may higit isang dekada na sila ni Daniel Padilla, pero wala pa sa kanyang prioridad ang pag-aasawa. Oo. No? Kasi parang pakiramdam niya ngayon niya nakikilala at ngayon siya gumagawa ng pagkakataon na gagawin ko na muna lahat ng gusto kong gawin bilang artista. Kasi yung pag-aasawa, hindi mo alam ngayon gusto mo mag-asawa. Pero paglipas ng ilang araw, ay hindi pa pala, marami pa pala akong gustong gawin. Yun eh. Yung prioridad. At saka nakapag-aantay naman yung asawa Di ba kasi pag naasawa ka na, para nailagay ka na sa pribadong buhay na, di ba, yung kayo na lang dalawa, di ba, tignan mo yung iba, maaga nagpapakasal ng mga artista, ilang araw lang, ilang linggo lang, naghihiwalay. Magpakadiretso ka na, sino yung nagpakasal, 3 buwan pagkatapos, naghiwalay din. Eh di, siyempre si Tom Rodriguez, diba? Sino pa? At saka ang dami nila. Hindi, sino asawa ni Tom? Alam mo yun, alam yan. Sino asawa? Sino asawa ni Tom? Sino yung napangasawa ni Tom Rodriguez na nakihiwalay din niya after 3 months? Si Carla Villano. Oy, may nagdikta. Kaya magaling si Catherine, di ba? Parang inaano niya yung sarili niya, yung parang hindi naman minamaster niya. Kundi Hindi siya minamanage nagpapa-pressure. Kaya minamanage niya yung sarili niya para na kung kailan ako gusto magpakasal at pero ilang taon na ba si Catherine? Di ba wala pang 30 ata? Ipagpalagay na. Pero alam naman natin na yung edad hindi barometro. Pero kailangan nating malaman yung prioridad. Yun mahalaga sa kanya yun talaga. Correct. Kahit naman siguro si DJ, may gusto pa rin siyang patunayan bilang aktor. Ay, oo naman. Oo, naku, malaking-malaki pa to. Si Catherine, parang ang dami pang ilalabas. Correct. Pero wala naman may sinabi si Catherine noon na sa edad kong ganito. Di kasi may ibang artista na pagdating ko sa ganitong edad magpapakasal ako. Maraming ganun eh. At the age of 30, dapat may asawa na. Tsaka pakiramdam ko na natuto si Catherine sa mga nakikita niya mga kasabayang artista at sa mga artista na kapag nag-asawa na kasi, nawawala yung premium, aminin natin. Bumababa. Ay, oo naman. Bumababa. Oo, diba? Bumababa. Sayang eh. Sayang, ito na yun eh. Kainitan pa naman yan. Ay, oo. Diba? Oo. So, sa mga nagmamadali po na mga tagahanga, mga loyalista po ng Katniel, huwag po natin silang apurahin. May gusto pa po silang patunayan sa kanilang professional na buhay. Ibigay po natin yun sa kanila. Mas maganda yung haharap sila sa altar na kumpletong-kumpleto ang kanilang armas. At saka maganda yung pareho sila, hindi lang yung isa ang handa. Ay, oo Yun ang naman. pinakapakit. Dapat pareho sila. Kasi parang may nagbigay ng interpretasyon na, hindi pa siguro sure si Catherine kay Daniel. Hindi po, ilayo po natin sa gano'n na nakatwiran yan at dahilan. Siguro po talaga yung prioridad nila nagkakasundo na hindi pa muna ngayon. Ayun. Na? At saka si Daniel naman siguro nakapag-antay naman yan, di ba? Oo. O kung ano yung gusto ni Kat. Siyempre, pagkamahal mo yung isang tao, mag-antay ka talaga. Tsaka nire-respeto ni Daniel ang mga prioridad ni Catherine. Ay, At naman si Catherine kay Daniel. Kantahan mo ang Katniel. Di kakantahan ko na lang sila ng yung magandang kanta ito na Ano daw? Walang nakahanda. Okay, go! kantahan ko sila ng
Whisper in the morning. Tun, 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 tun. I bet this Yung refrain, cause Cause I'm your lady. Whisper in the morning. Refrain na tayo. Cause I'm your lady. And you are my man. Wherever you reach from me. Wherever you reach for me, Wherever you reach from me. I'll do all that I can. I do all that I can. Baba. Sa kos pa lang, itaas mo na. Ayun. You are my man. Wherever you reach for me, I do all that I can. Ito ang susunod mong pag-aaralan. Yung highest na pitch. Ay, Oo, kasi yun ang pinagagawa natin sa kanya. At saka doon lumalabas ang voice mo. At doon siya hinahangaan ng publiko. Ay. Oh, ito aminin natin totoo. Totoo. Tuwan-tuwa sa kanya, mga SNNers. Ikaw ang bida talaga dito. hindi kaya masira yung... Yung lalamunan Huwag mo mo. na alalahanin yan. Ano aalalahan yung masira ang lalamunan mo o makapagpasaya ka ng tao? O makabayad ka na yun. Grabe, didiin talaga. Didiin talaga. Kabayan yung Yun ang una. Yun ang una Oo, talaga. Kozan. I'm your woman. Lady, woman na. Itaas mo. Sa kos pa lang. Cause I'm Mali. your... Mababa yan. Kos. And you are my man. Ganun na yung boses niya. Tapos, bigla niya sinabi sa atin, saan na tayo? Wari, natuto ka na na gano'n, nasanay ka. O, BI na natin. Sino ba kasi yan? Sabihin mo ngayon yung boses niya. Sino ba yan? Naging buwan na. Si Mickey Kekwek. Naalala mo nun? Si Mickey Kekwek. Sa radyo yan. Oo, sa radyo. O, pagkalauna na, nakagano na tayo lahat kay Mickey Kekwek, di ba? O, ulitin mo. Sino ba? Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ay, nako, hindi pa po kami makahuma sa aliw namin kay Wendell. Siyempre po, eto, halininan kayo ha. Sige ho. Lahat po ng mga babasahin namin sa pagkakataong ito, malapit na malapit sa aming puso. Mga mahal naming SNNers at CFMers. Go! Boy si Karagay! Maricho Permasyon Espirito, Tita Julie Paras! Freely and Lara May Abrego, Jojo and Leslie Grace at Bincula! Ng Hainan China. Ng Hainan and China. Mama Noemi. Ayun! Alvin ang Pilipina Magtalas. Salamat sa santol Salamat, na lumang Ay, malambot. salamat po! Okay. John and Ching Bautista Silverio! Direk Franny Zamora, Catherine Beautiful Amos! and of course, the most generous woman of all time, Dunya Lily Chua. So, kasama ba to? Ayaw. Yung kumain na ubas, baka pwede. Baka pwede Pwede siya ka. pumunta ron. Oo. Ay, nako. Si Letlet ko kabo nga may request Ay. Kunwari daw, song for ganito, song for ganyan. Requested song ito ni Sharon Cuneta. Ay. Yung sa sitwasyon. Ah. Sinimulan natin ngayon. Malay mo, baka magawa na ni Wendell. Ay, nako! Diba? Mga Ayan. natin po yan! Ay, oo nga. Ang ganda-ganda ng pagkakanta niya, no? Di ba? Cause I'm your lady! And you are my man! Oh, si Batar! Gabi! Ang lagim! Ang gabi ng dilim. Gabi ng lagim. Gabi ng dilim. Ng lagim. Si Matar! Si Matar! Ayun!
Paso. Oh, si Bekekeko eh. Diba? Ayan. Okay, sino magbabato? Sino ba yan? Ay, di syempre, oo. Ay, pero batiin ko pala muna pala si Doktora Annalisa Ong ng happy birthday. happy birthday. Oo. Ako din may gustong batiin Ayo. mula sa ating tatlo. Maligayang kaarawan po kay Tito Manny Garcia na nasa Zurich, Switzerland ngayon. Tito Manny, mula noon hanggang ngayon, yung pagiging mapagmahal, pagiging mapuso sa aming lahat. Maraming salamat. Happy birthday sa Happy birthday po. birthday. Happy birthday, Good Tito health. Manny Garcia. Mag-ingat kayo Okay. dyan ni Tita Norsky. Thank Oo. you. Alam mo, ito yung pag-usapan natin. Isa sang female showbiz personality. Kilalang kilala. Kilalang-kilala siya bukod dun sa maganda siya. Oo, kasi at mapustura itong babae ito. Oo, di bukod sa maganda siya, magaling pa siya magdala ng damit. Okay. Oo, kasi alam mo naman itong babaitang ito. Babaitang ito. Ano tong babaitang ito? Ang babaitang ito, di ba? Parang yung mukha niya napakaamo. Gay. Di ba? Parang sabihin mo, uy, napakaamo naman. Para bang napakabait ng Game babae ulit? nito. Okay. At saka sabihin mo, ay siguro ito, ano ba tawag doon? Patensyoso ba yun? Pasensyoso. Oo, pasensyosa siya. Oo, parang ibig sabihin pag kami man, sige, okay na, walang problema. Todo pasa. Oo, pero yung pala, kabaliktaran. Oh. Itong babaita pala ito, may pagkamaldita pala ito. Ano pa? At saka itong, hindi na bukod dun sa pagkamaldita niya ha, Ano pa? maarte ito. Ano pa? At madamot pa ito. Ha? Ay, maramot ba siya? Oo, maramot siya. Yun yung yung pinakamatindi doon yung maramot siya. Kasi di ba parang tinatawag ito na she was born with a silver spoon. Oh, diba? English. Silver. Hindi gold. Hindi dapat lalo siyang mapagbigay. Oo nga. Ay, siyempre siguro, baka siguro nga may pera nga siya, pero baka siguro kulang. Anong may pera kinakapos. nga siya pero kulang? So, siyempre, alam mo naman kasi, hindi mo naman pwede yung dadalhin ang pera mo dito sa Pilipinas, dadalhin mo doon sa ibang bansa. Oh, may mga card, di ba? Ay, diba? Pwedeng sabihin na marami siyang pera pero hindi siya handang i-share sa iba. Kasi hindi ko minsan kasi yung card yun yung pinag-aawayan din eh. Ay. Paano pinag-aawayan? Ba't ka pa magka-card? Ay, di ba yung dati nga, yung isang yung isang Oo, showbiz nagka-issue personality, dyan, di ba diba? nagka-issue din dun sa card? Oo. Oo, di ba? Yung... Oo. Di ba? Nagka-issue din sila sa card. Siguro siyempre masabi natin mayaman, pero ibig sabihin, siguro kuripot siya. Ayaw siya gumastos. Mas magandang sabihin yun. Ayan. Yun siya. Kuripot Okay. siya, parang ayaw niya gumastos, ayaw niya mabawasan yung pera niya. Okay. Oo. Ano ba ang nagaganap dito sa babaitang to? Kasi itong babaitang ito, katulad yan pag kumain siya sa labas. Oo. Diba? Ay, hindi siya kumakain sa labas. Pag mayroon siyang bilhin gusto sa labas, siya lang ang, sarili niya lang ang inaatupag niya. Sarili niya lang ang binubusog niya lang yung sarili niya. O order siya para sa kanya Para lang. sa sarili niya. Para wala siyang kasama. Ala? Oo. Maramot nga. Kaya kasi mahirap pala sa pagkapakisamahan Sa mga ganung eksena. Sa mga ganung mga eksena, maglakad kayo. Kaya kailangan yung kasama niya, laging handa din. Dapat may pambili Oo, sila may ng pambili din. pagkain nila. Oo. Kasi, hindi ka man niya aalokin pag pumasok doon sa isang store o sa mga convenience store, simple sasamahan mo siya, hindi pwedeng hindi sasamahan siya kasi, di ba, ay rarampas doon di ba? Ay, alam ko na yung mga rumarampage na ganyan. Okay. O, di ba? Siyempre, pagbili niya doon ng ganyan, hindi naman siya magtatanong na Ano gusto mo? Ano gusto mo? You like this, you like this. Hindi, this is for me, this is for me, this is for me na lang. di ba? Ay, para sa Everything sarili for lang. me. Oo, para ang binili niya para lang sa kanya. Hindi para sa lahat. Sa lahat. Kaya ganun sa karamot talaga. Ba't naman siya maarte? Ay, siyempre, alam mo naman. Oo nga pala. Bakit siya Bakit siya maarte? maarte? Maarte ito kasi alam mo, lalo na pag binibihisan siya. Oh. Oo. Kasi 'di ba, pag ikaw kasi kung sa bagay siguro yung isang artista, dapat siguro mayroon talagang tagalagay ng mga sing-sing,
Di ba? Ganun ba yun? Oo, taga-bihit. Di ba pagka gaganong ka lang yung kamay mo. Ay, hindi Isusuot yun. lang yung damit mo. Ganon, di ba? Kasing governor. Di ba? Isusuot yung gaganon. Yun ang damit niya. Gusto ko yan. Syuk! Gaganon na siya. Tapos gaganon lang ng mga assistant niya sa kanya. Di ba? Tapos yun. Lalo na sa buhok. Di ba? Pagka ganon na sa buhok. Ay, gusto ko yan. Siguro nakagano na siya, tapos pagka, kuminsan nga, pagka yung may gusto siyang pupuntahan, di ba? Bigla na lang yan sabihin niya na, I will go to this, I will go there. Inglisera ang girl. Ay, So, galing. kahit ano na yan kahit ano bang tawag doon? This oras na. This oras ng gabi. Talagang, Gigisingin niya oo, talaga. pag iniisip niya talagang gusto niya pumunta sa ganon, yung mga kasamahan niya. Siyempre, Kawawa naman. hindi pa ka nakakain yun, hindi ka pa yung inanok ng pagkain, tapos gigisingin mo. Ginutom mo na nga. Papaguring mo pa. Oo. Wala nang privacy yung mga Wala kasama na. niya. Wala na. Iba pala siya. Oo. At saka, ito siya napakakuha ko, lalo na pagka isa ibang kasi di ba yung ibang artista, di ba? Pagka pumunta sa ibang bansa, kukuha yung mga 2 kwarto. Lalo na may kasama. Kopyang Di ba? kopya. Okay. Di ba? Siyempre, ang artista may privacy kailangan, di ba? May private room siyang ganon. Siyempre, yung para dun sa mga kasama yun, may isang kwarto din para sa kanila. Na para sa kanila. Para sa kanila. Siya hindi. Kukuha siya ng medyo hindi naman kalakihan. Medyo tama-tama lang. Pero ang ginagawa niya, may divider. Ay, sama-sama. Oo, sa isang kwarto sama-sama sila. Nagtitipid. Oo nga. Tipid-tipid. Talagang kasama yan. 24/7 yung Oo, kasama lalagyan niya talaga. lang ng divider yun. Oo. Oo, nandito sila. Akala ko pa naman yun talagang matindi sa privacy niya. Oo nga. Oo. Hindi. Ganun talagang ugali niya. Ganun pa? Grabe siya. Kaya itong babae na. Okay. So, bigyan mo nga kami ng clue na saging lang ang may puso. Yun. oo. Okay. Yung pangalan ba niya? Huwag yung apelyido kaya haba-haba. Oo nga. Yung pangalan na lang. Oh. Yung pangalan niya, i-ano natin sa lugar. Okay. Ay, Sige, Kasi go. Mahilig naman siyang umalis. Ay, totoo. Okay. Perfect. First letter. Ay di syempre, ano natin siya doon sa sa isang Hindi lugar na naman nakahanda. Hindi, sa isang lugar na sumasali ito sa iyo. Miss Hetty, di ba? Ganyan. Di ba? Yung Hawaiian ba ito? Hawaiian? So, Hawaii. Oo. Miss Hawaii. Sabi niya, Ay. Miss Hetty. Okay, second letter. Oh, di ba? Second letter. Second letter. Ang bilis, no? Go! Ay, siyempre sa isang lugar naman ito na nandun ngayon yung yung kung saan yung Queen. Oo, yung Queen. Andun din yung Big Ben. Ay, oo, nandun din yung malaking ring gano'n. Di Oo. ba? Oo, na ito sa, nung mga panahon na yung powerful ang bansa na yan. Powerful. Hawaii. Hanggang ngayon naman. Di ba? Ano ang pera sa bansang yan? Robles? Ano robles? Robles, wala naman. Meron bang robles? Robles, di ba yung pera ng Russia, Robles? O, bakit nasa Russia ba yung second, Kaya andun ano- ba yung Big Ben sa sa Russia? Ang pera nila, England na sinasabi mo. Di ba? Ikaw talaga robles. Third letter. Ay, di siyempre, napuntahan niya na rin to. Ay, Oo. saan ba yan? Isang malaking isla yan na powerful din na bansa. Oo, na maraming state na sako. Ay, Ah. grabe. Ang galing ni Wendell. Siyempre, USA yan. Amerika yan. Diba? Okay, last 2 letters. Ay, ito na yun! Oo. Yung may perang robo. Ayan. Oo. Ayan, okay. So, ano to, yung hindi sumisikat ang araw. Oo. Puro gabi. Puro gabi. Puro gabi pala. Oo, hindi sumisikat ang araw doon. Kaya pag sumisikat ang araw, biesta sa kanila. Oo, So, yan nga yung tinaguri ang bansa na di ba? Oo. Na walang araw. Okay? Ay, oo nga. Last but not the least. Ay, ito yung
Anong bansa to? Sino? Miss! Saan yan? Napipipi. Miss? Miss. Miss Tahiti! Miss Thailand na lang. Ay, oo, pwede din. Miss Thailand na Miss- lang. Ay. Para Asia lang. Diba? Diba? Birthday pa naman ni Tito Manny. Yes! Tito Manny Garcia, happy birthday again Happy sa iyo. birthday po. At alam namin, sapul na sapul mo kung sino ito. Ayan. Diba? Oo Yun. nga. Saging lang ang, May puso. saging lang ang may puso. Oo, tama. Yun na. Ayan na. Okay. Naku, ang dami na nagtatay. Yes! Ay, Ang oo. Ay, bilis. sila Boysie Karagay, H. Ganyan sila. Oo. Ano ba kasunod ng E? A. Ayun na po. Naku, ano ba gagawin kasi? Naku, mag-subscribe na po kayo at mag-like at mag-share. At huwag niyo po kalilimot, isama na rin po ninyo yung aking Ronald Chica Network. Salamat Nako, po. ako'y sabik na sabik sa susunod. Hindi ko Yes. nakita agad. Diba? Oo Basta, Direk Beverly Verhel, mag-iingat sa Toronto, Canada, anak. Mahal ka namin. At, At syempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. and, Please join. ayoko yan. Ayoko na yan. Ayaw na naming lahat. Iba namang version. Iba namang version. Hira. Revelation dito eh. Okay, go. Ano? Please, join me. Hindi, baguhin mo. Baguhin mo. Pag join me, join us. Please. Please, don't Ayun na lang. Please. don't skip. At, At syempre, supportahan nyo ang aming tinatawag na short. Ito yung Showbiz Now na official TikTok. paano ang TikTok? Ay, Marian. Ay, Marian. Okay. Hi nako, mga kachika, mga mahal naming ka-SNNers. Maraming salamat po muli sa pagsalo nyo sa aming biyahe sa episode na ito. Kayo po ang aming lakas, kayo ang aming inspirasyon. At syempre, Romel Chica, thank you. Barikutot, maraming salamat Thank sa you. pagpapasaya sa ating mga manonood. Oo. Thank you so much. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong programa, ating programa, at ito po ang Showbiz Now. Maraming Salamat po. Oh. Oy. Kasi